Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ang balita ngayon. Title: Korte ipapasubpuena si Gutesa at Senator Marcoleta? Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, posibleng maglabas ng subpuena ang Manila Regional Trial Court Executive Judge Carolino Icasiano Sison laban kay retired Technical Sergeant Orly Gutesa, Attorney Pichi Rose Espera at maging kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kontrobersyal na affidavit. Ngunit taliwas sa bigat na ibinibigay ni Lacson sa isyu ng notaryo, ilang abogado, maging si Senator Marcoleta at si dating Senator Mike Defensor ang nagsabing hindi na ito dapat sentro ng usapan. Giit ni Defensor, immaterial na ang isyu ng questionable notarization dahil si Gutesa ay nagbigay na ng sworn testimony sa Senado at iyon ang tunay na may bigat bilang ebidensya. Ito. Ingon ni Defensor, he verbalized what he said in the Senate. That's enough evidence. Yung issue sa notaryo, side issue na lang yun. Yan ang payag ni Defensor sa kay Pinky Webb na interview. Dagdag pa niya, ginagamit lang umano ang notaryo issue para i-discredit si Gutesa at ilihis ang investigasyon mula sa mas mahalagang tanong. So ano yung tanong? Totoo ba ang sinabi niyang nagdi-deliver siya ng pera kina Martin Romualdez at Saldico 3 beses kada linggo? Ayon kay Defensor, good faith ang naging kilos ni Gutesa at nang ipanotaryo niya ang affidavit at ang mas dapat imbestigahan ay kung bakit biglang umatras si Attorney Espera. That's the only way they could discredit this person. That's the only way they can bring down the statement he delivered in the Senate. Okay. Senator Marcoleta, sabi niya, pagpalakihin nila ang isyo. Sige, pwede. Isubpuena. Yun. Kaya, ito, marami ang nagko-comment na para bang si Senator Lacson, mas prinoproteksyonan pa niya si yung naaakusahan, Romualdez and Co. To me, I want to be fair, no problem. Mas gusto ko pa na tawagin ng korte sina Attorney Espera, Technical Sergeant Gutesa, or kahit si Senator Marcoleta. Total, wala naman silang itinatago. I believe na si Sergeant Gutesa nagpunta sa isang notarial office, okay? At napirmahan, probably, ang nagpirma sekretarya lang, at nasilyuhan, dry seal, na ilagay yung mga number na mahirap makuha. So, anong kinakatakutan nun? Mas maganda kung tawagin sila ng korte. Magkakaalaman, lalo silang mabubuking. Okay? So, magbumirang sa kanila ang kanilang ginawa pag matuloy ito. So, sana nga, magkatotoo na kumilos ang korte at patawag. Yan din ang gusto ni Senator Marcoleta at nagbabala siya itong abogado, Attorney Espera, pag napatunayan doon sa korte
na tunay yung seal, tunay yung document number, tunay yung series number, tunay yung license number, galing sa kanyang notarial office, pwede siyang madisbar. Go on. Why not? Ipasupwe na. So, kanya-kanya tayong pananaw. Sabi ni Congressman Barsaga na mas prinoproteksyonan pa daw ni Senator Lacson si Martin Romualdez at Saldico kaysa ang taong bayan sa move niyang ito. Well, kanya-kanya ako, okay lang sa akin. Pati yung paimbestigahan, yung background check kay Gutesa, okay lang din dahil wala naman siyang itinatago. Hindi naman siya siguro yung masamang sundalo kasi naka-retire siya ng maayos. Honorable discharge siya. Marines, disiplinado ang mga yan. The best, the fighting gas unit ng Armed Forces of the Philippines ay mga Marines. Uwa! Nakaka-proud ang maging Marines. Sayang at hindi ako naging Marines. Okay, basa tayo sa mga comments. Yung mga comments dito. Edward Zara, parang may punto si Mike Defensor kasi yung sinasabi, kasi yung nagsasabi ng totoo ay binabaliktad ni Ping na naman, madelay ang investigasyon. Nor Ani Diong, pinagluloko talaga ng mga aso na ito ang mga tao sa Pilipinas. Madali-dali nilang kasuhan yung mga taong may malasakit sa bayan. Ami Baluig, Senator Lacson, baka ikaw pa unang makulong. Ray Amil, wow, ha? Nakahanap ng butas pero ang taong pinangalanan hindi niya ipatawag. Yon si Saldico. Yon sabi niya na parliamentary courtesy. It's a tradition, hindi pwedeng patawag. Kaya doon, maraming hindi nakakaintindi kay Senator Lacson. Errol Tenko, sige Lacson, ipahalata mo pa para taong bayan na ang sisingil sa iyo. Ano pa? Romel Sedlab, malinaw ng lahat, kahit saang sangay ng gobyerno, nakakalat na sila para pagtakpan ang korupsyon, kawawang mga Pilipino. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po ito sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan ng Mugyero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan ng Mugyero. Mga dagko na gid nga buslot. Balay ni Angkol. Kol, pila na ni katuig ang inyong balay, Kol? 15 na. 15 na katuig. Oo, so karon Kol, mag-atop na ka. Oh, mag-atop na ko. So mapulian na gid ang imong atop. Mapulihan na ko. Pulihan. Lagi. So dagko na kayo Kol og buslot oh. So 15 na katuig. Karon humanagid sa pag-atop si Angkol sa iyang balay oh. So napulihan na tong mga buslot nga iyang balay, so maayo na gyud oh. At sa Ginoo ug sa nag-sponsor ni aning sin. Oo. Nalalamat ko nga napulihan ning akong atop sa sin, kabago. Ako maulanan. Oo.
napulihan na ning akong atop magkinsi na katuig. Aya pa napulihan. So pila na imong edad karon Kol? 47. 47. Pila imong estudyante? 2. Duha. So tanan naga-eskwela. Unsay grade Kol? Grade 7 o 1. Grade 4. Ay, sige. So salamat kayo Kol. Salamat.